Hello mga ka-Clover! Bago pa man sumapit ang year 2026, Year of the Fire Horse, napakahalaga na ihanda natin hindi lang ang ating sarili, kundi pati na rin ang ating tahanan. Ayon sa Feng Shui, ang ating bahay ay parang salamin ng ating buhay. Kung mali ang enerhiyang nakapaligid dito, maaaring makaapekto ito sa ating kalusugan, relasyon at maging sa ating swerte sa pera. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang mga gamit sa bahay na dapat nang alisin o iwasan bago pa man sumapit ang year 2026 upang hindi ka malasin at tuluyang dumaloy ang positibong enerhiya sa iyong buhay. Number 1, mga sirang gamit o appliances. Unang-una sa listahan ay ang mga sirang gamit. Ayon sa Feng Shui, ang mga sirang appliances, upuan, lamesa o kahit na simpleng sirang baso ay sumisimbolo ng balakid sa iyong pag-asenso. Para itong enerhiyang humaharang sa biyaya na dapat sana ay papasok sa inyong tahanan. Kaya bago mag 2026, siguraduhin mong alisin na ang mga ito o ipagawa kung maaari. Number 2, mga lumang kalendaryo at orasan na hinto or hindi na gumagana. Kapag ang orasan ay hindi na gumagana, sinasabi ng Feng Shui na parang humihinto rin ang iyong oportunidad at swerte. Ganoon din ang lumang kalendaryo na hindi na akma sa panahon. Para kang nakatali sa nakaraan at hindi makausad sa hinaharap. Ang orasan na nakatigil ay simbolo rin ng pagiging stuck sa nakaraan at hindi makausad tungo sa bagong oportunidad. Number 3, mga tuyong bulaklak o patay na halaman. Kung mahilig ka sa dekorasyon, iwasan ng patay na halaman o tuyong bulaklak. Bagamat maganda silang tingnan, sa una, ang enerhiya na dala nila ay stagnation o paghinto. Ang patay na bagay ay simbolo ng pagkawala ng sigla. Kaya't palitan mo ito ng sariwa at buhay na halaman na nagbibigay ng kagandahan, kasaganaan at magandang hangin sa inyong tahanan. Number 4, mga lumang sapatos at damit na hindi na ginagamit. Ang sobrang dami ng gamit, lalo na ang damit at sapatos na hindi na ginagamit ay nagbabara sa positive energy flow. Kung gusto mong pamasok ang bago at mas magandang oportunidad sa 2026, kailangan mong magbukas ng espasyo. Kaya't huwag kang manghinayang kung hindi na nagagamit. I-donate mo o itapo na. Dahil sobrang malas po ang mag-stock ng mga damit sa loob ng ating bahay. Number 5, basag na salamin. Napakahalaga sa Feng Shui ang salamin dahil ito'y sumasalamin ng enerhiya. Pero kapag ito ay basag o bitak-bitak, maaaring magdala ito ng malas sa tahanan. Ayon sa paniniwala, ang basag na salamin ay pumuputol ng positibong enerhiya at nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Sa Feng Shui, ang salamin or mirror ay isang napakalakas na gamit dahil ito ay sumasalamin ng enerhiya o chi. Kaya kapag ito ay buo at malinaw, nagdadala ito ng magandang daloy ng enerhiya. Parang pinapalaki at pinapaganda ang aura ng paligid. Pero kapag ang salamin ay basag o may bitak, ito ay nagdadala ng malas dahil sirang reflection, sirang enerhiya. Ang basag na salamin ay nagre-reflect ng hati-hating imahe na sumisimbolo ng pagkawatak-watak sa pamilya, relasyon o buhay. Sharchi or negative energy. Ang mga basag na gilid o lamat ng salamin ay parang mga palaso ng malas na naglalabas ng tinatawag na sharchi na maaaring magdulot ng stress, pagkakasakit o di pagkakaunawaan. Simbolo ng malas at aksidente. Sa matandang paniniwala, kapag nabasag ang salamin, ito ay sumisimbolo ng pagputol sa daloy ng magandang kapalaran. May kasabihan pa nga na nagdadala ito ng 7 taon na malas dahil ang iyong imahe o kaluluwa ay nagdadamay sa pagkabasag. Pagpigil sa pagpasok ng bagong biyaya.
ang sirang salamin ay parang humahad lang sa natural na pagdaloy ng chi. Ibig sabihin, kahit anong effort mo, parang laging may harang o balakid. Number 6, mga larawan o alaala ng kalungkutan. Hindi lahat ng alaala ay dapat itago. Kung ang isang larawan o bagay ay nagdudulot ng lungkot o pait ng nakaraan, mas mabuti na itong alisin. Tandaan, ang enerhiya ng kalungkutan ay nakakahawa at maaaring makahila pababa sa iyong kapalaran. Sa Feng Shui, bawat bagay na nasa loob ng bahay ay may dalang enerhiya o chi, lalo na ang mga larawan at alaala, dahil ito'y hindi lang dekorasyon. Ito ay nagsisilbing memory keeper na may kakayahang magpaulit-ulit ng emosyon. Kapag ang larawan o bagay ay puno ng lungkot, trauma o masakit na alaala, ito ay nagiging negative energy anchor. Ibig sabihin, nakatali ka palagi sa bigat ng nakaraan at hindi makapasok ang bagong positibong enerhiya. Pang-7, kalawangin o matutulis na bagay na nakakalat. Kung may mga kalawangin na kutsilyo, gunting o iba pang matutulis na gamit na hindi nakaayos, ito ay nagdudulot ng tinatawag na sharchi o negative energy. Para itong mga palaso na tumatama sa iyong kalusugan at relasyon, kaya't siguraduhing nakaayos at malinis ang mga ito. Sa Feng Shui, ang bawat bagay sa loob ng bahay ay may simbolo at impluwensya sa daloy ng enerhiya o chi. Kaya't kapag may mga kalawangin o matutulis na gamit na nakakalat, hindi ito simpleng kalat lang. Ito ay nagdadala ng negatibong enerhiya at malas. Pang-8, basurang naiipon sa loob ng bahay. Huwag hayaang nakatambak ang basura sa loob ng bahay. Ang sobrang kalat ay nagdadala ng bigat at negatibong enerhiya. Tandaan, kung gusto mong pumasok ang kasaganaan, panatilihing malinis at maaliwalas ang iyong kapaligiran. Sa Feng Shui, napakalaki ng epekto ng kalinisan at kaayusan ng bahay sa pagdaloy ng enerhiya o chi. Kapag ang basura ay naiipon sa loob ng bahay, hindi lang ito simpleng dumi. Ito ay itinuturing na tagapagpigil ng swerte at daloy ng kasaganaan. Blockage sa enerhiya o chi. Ang basura ay parang harang na humahadlang sa malayang pagdaloy ng positibong enerhiya. Kapag nakatambak ang basura, naiipon din ang stagnant o mabigat na chi sa bahay. Simbolo ng pag-ipon ng problema, ang tambak na basura ay sumisimbolo ng mga suliranin o negatibong emosyon na hindi mo tinatanggal sa iyong buhay. Parang unconsciously, tinatanggap mo na manatili ang bigat at malas sa paligid mo. Dulot ng sakit at negatibong vibration. Ang basura ay literal na pinagmumulan ng bakterya, alikabok at mabahong amoy. Sa Feng Shui, ang ganitong uri ng kapaligiran ay nagdadala ng kahinaan ng katawan at isip. Kawalan ng prosperity mindset. Ang bahay na puno ng basura ay sumisimbolo ng kawalan ng order at abundance. Parang sinasabi mong kontento ka na sa tirang enerhiya. Kaya mahirap pumasok ang bagong oportunidad at kasaganaan. Pang-9, lumang wallet o bag na butas na. Ang wallet ay simbolo ng kayamanan. Kung ito ay luma, butas o sira, parang sinasabi mo rin na hindi ka handa para sa bagong biyaya. Kaya bago sumapit ang 2026, mag-invest ka sa bagong wallet bilang tanda ng pag-welcome sa kasaganaan. Sa Feng Shui, ang mga gamit na may kinalaman sa pera tulad ng wallet at bag ay may napakalaking simbolismo dahil ito ay direktang inuugnay sa kayamanan, kasaganaan at oportunidad. Kaya kapag ang iyong wallet o bag ay luma, sira o butas, ito ay itinuturing na malas. Tagas ng enerhiya ng kayamanan. Ang butas na wallet o bag ay parang imahe ng pera na madaling lumalabas o hindi na nanatili. Ayon sa Feng Shui, ito ay simbolo ng pagtagas ng iyong swerte sa pera. Sira ring kapalaran.
Ang wallet o bag na luma at gusgusin ay nagdadala ng mababang enerhiya or low vibration. Ang gamit na luma at pagod ay sumasalamin ng paghina ng kasaganaan at kawalan ng sigla sa oportunidad. Pagpigil sa bagong biyaya. Kapag hindi mo pinapalitan ang lumang wallet, parang sinasabi mo rin sa universo na okay ka lang sa luma at kulang, kaya't hindi ka handa sa pagpasok ng bago at mas malaking biyaya. Simbolo ng kahirapan at pagkawala ng pera. Sa matandang paniniwala, ang butas na bag ay para bang imahe ng hindi mo mahawakan o mapanatili ang iyong pera kahit gaano ka kasipag. Laging may dahilan kung bakit mabilis itong nauubos. Pang-10, mga bagay na hindi natugma sa iyong buhay. Kung may mga gamit ka pa na hindi na akma sa kasalukuyan mong buhay, tulad ng mga bagay mula sa nakaraan o sa oras na para i-let go ito. Ang mga ito ay nakakahadlang sa pagpasok ng bagong simula at magandang oportunidad. Mga ka-Clover, tandaan, ang bahay ay parang puso natin. Kung puno ito ng kalat, sirang gamit at negatibong alaala, mahihirapan tayong pumasok ang bagong biyaya. Kaya bago dumating ang year 2026, Year of the Fire Horse, simulan mo nang linisin at ayusin ang iyong tahanan. Kung alin sa mga gamit na ito ang meron ka pa sa bahay, i-comment mo sa baba at pag-usapan natin. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang Feng Shui tips na magdadala ng good vibes at kasaganahan sa iyong buhay. Tandaan, isang simpleng paglilinis lang maaring magbukas ng pintuan ng swerte para sa buong 2026.